Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Binibini Crispy, ang inyong guro sa Pilipino ngayon. Bago simulan natin ang lahat, ay maaari kayong tumayo at para manalangin tayo. Cristel, maaari mo bang umunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. At bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng patawad namin sa mga kasala sa amin, at huwag mo kami patunod sa tukso, at radya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, mga bata, ay maaari niyo bang pulutin ang mga basura na sa ilalim ng iyong mga upuan o sa lamisa niyo? At siguraduhin nakahanay ng mabuti ang inyong mga upuan. Tapos na ba mga bata? Okay, maaari na kayong umupo. Magandang umaga ulit mga bata. Nais ko lamang kamustahin kayo. Kamusta ang inyong araw ngayon mga bata? Masaya? Magaling at masaya ka. Naantok? Bakit naman naantok? Naantok kasi hindi natulog ng maaga. Dapat matulog kayo ng maaga para hindi kayo naantok sa klase. Huwag kayong mag-aalala mga bata, ay mayroon tayong mga maraming aktibidad gagawin mamaya. Bago ang lahat ay nais ko lamang malaman kung sino ang lumiban at hindi lumiban ngayon. At kapag natawag ko ang inyong mga pangalan ay maaari nyo at mayroong sasabihin ang gusto nyo sasabihin, like halimbawa ay mga paborito nyong pagkain o paborito nyong mga hayop. Kahit anong gusto nyong sabihin. Naintindihan ba mga bata? Okay. Starily Basadre. Giselle Mahilom. Saidil Mahilom. George Malagsik. Crystal Maneha, Mariel Maranga, Irene Margaha, Sheila Mayor, Joyce Mercado, Rochi Nocos, Gia Noya, John Luis Pacquiao, Kimberly Paquet, Gian Pardillo, Janice Pelones, Jeneline Pilapel, Mary Rose Pintor, Cristel Puntiliano, D.B. Quinanula, Karel Regasajo, Althea Rivera, Cristel Roca, Irish Rubin, Ann Shaibi Sabares, Mary Joy Sige, Judeline Sorelia, Julina Soronio, Dalene Sultan, Glenn Sundo, Hazel Sundo, Juna Tabunyag, Jasmine Traya, Angel Traya, Sherlyn Traya, Jasmine Traya, Kimberly Trazo, Kisha Velasco, Frilyn Villanueva, Rina Yosores, Zairil Zobate. Magaling at walang lumiban sa inyong lahat mga bata. Palakpakan ninyong mga sarili. Bagong lahat ay mayroon akong mga alituntunin na dapat niyong sundin. At ang alituntunin ay
ay bunga. B naman ay bumati ng magalang. Dapat kayo ay bumati ng magalang sa inyong guro at mga kaklase. At yun naman ay umiwas sa sabay-sabay sa sagot. Umiwas sa sabay-sabay na sagot. Itaas lang muna ang inyong mga kamay kapag mayroon kayong sagot. N naman ay nagpapakita ng kabutihan. At ang G naman ay ginagampanan ang tungkulin. At ang A, alalahanin na may bunga ang gawa. So, mga bata, mayroon akong mga larawan na nais ipakita sa inyo. So, dapat kayo ay mag-oobserba sa mga larawan na nais kong ipakita. Naintindihan ba mga bata? Okay. Unang larawan. So, ano nga ang nakita nyo sa larawang ito? Yes? Tama! Ang bata ay nababasa. So, bakit nga ba nababasa ang bata? Oh, mahusay dahil malakas ang ulan. Sa ikalawang larawan naman, ano ang nakikita nyo sa ikalawang larawan? Yes? Oh, ang bata ay naglalaro. Tama. So, bakit kaya nadumihan ang bata? Bakit kaya nadumihan ang bata? Mahusay dahil naglalaro siya sa putikan. Mahusay mga bata. Mga bata, alam niyo ba ang ating tatalakayin ngayon? O hindi. So, ang tatalakayin natin ngayon ay sanhi at bunga. Ang tatalakayin natin ngayon. So, ano nga ba ang tatalakayin natin ngayon, mga bata? Sanhi at bunga. So, ang layunin natin ay pagkatapos ng 40 minutong talakayan, ang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ay inaasahang natutukoy ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa isang teksto at naipapaliwanag kung paano nauugnay ang sanhi at bunga sa isang pangyayari at nakakabuo ng sariling halimbawa ng pangungusap na nagpapakita ng sanhi at bunga. Mga bata, alam niyo ba ang kahulugan ng sanhi at bunga? O hindi niyo alam? Hindi niyo alam. So, ang sanhi at bunga, ano ito? Ang sanhi ay tumutukoy sa dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay at ang bunga naman ang kinalabasan o resulta ng pangyayari. So, halimbawa, umulan ng malakas kaya nabasa ang mga bata. So, ang sanhi nito ay umulan ng malakas. Noon siya ang dahilan. At ang bunga naman ay nabasa ang mga bata. Ito ang resulta. Naintindihan ba mga bata? Magaling at naintindihan nyo mga bata. Mayroon akong 3 pangungusap na may sanhi at bunga. Tutukuyin nyo kung ano ang sanhi at bunga sa pangungusap. At kapag alam nyo ang sagot ay anong tama, itaas lang ang kamay.
So, ang unang pangungusap ay, lumindol ng malakas kaya nagtakbuhan palabas ang mga tao. So, ano kaya ang sanhi at bunga? Tama! Ang sanhi ay lumindol ng malakas at ang bunga naman kaya nagtakbuhan palabas ang mga tao. Ikalawang pangusap naman, hindi siya kumain ng agahan kaya sumakit ang kaniyang tiyan. So ano kaya ang sanhi at bunga sa pangusap? Mahusay. Hindi siya kumain ng agahan ang sanhi at ang bunga naman kaya sumakit ang kanyang tiyan. So, pangatlo naman, nag-aral siya ng mabuti kaya mataas ang kanyang marka. So, ano kaya ang sanhi at bunga sa ikatatlong pangungusap? Tama! Ang sanhi ay nag-aral siya ng mabuti at ang bunga naman ay kaya mataas ang kanyang marka. Mahusay mga bata. So, ngayon ay mahalaga ang sanhi at bunga dahil pinakita nito ang ugnayan ng mga pangyayari sa ating buhay. So, halimbawa, kung ikaw ay mag-aaral ng mabuti, ano kaya ang magandang bunga nito? Ano kaya ang magandang bunga nito? Tama! Makuha ka ng mataas na grado. So, kung tumulong si Pedro sa gawain ng bahay, ano kaya ang bunga nito? Mahusay. Matutuwa ang kanyang magulang at malinis ang kanilang bahay. Mahusay. So, kung hindi magdala ng payong si Lito, tapos umulan, ano kaya ang bunga nito? Tama! Mababasa siya kasi hindi siya nagdala ng payong. Mahusay mga bata at naintindihan niyo ang sanhi at bunga. Sanhi at ngayon ay hatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Pangkat 1, 2, 3, 4. So, bawat pangkat ay inasahan ko makabuo ng isang roleplay na may isang sanhi at bunga. So, ang inyong roleplay ay 1 hanggang minuto lamang. At bigyan ko kayo ng 5 minuto sa paghanda ng inyong roleplay. So, bago kayo pumunta sa inyong pangkat ay pag sinabi ko ng bu, ay tatayo kayo at nga naman ay pupunta kayo sa inyong pangkat at simulan na inyong sa paghanda sa inyong roleplay. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Bu, nga. Magaling at tapos na kayo sa inyong mga roleplay at may sanhi at bunga na napakita nyo. Magaling mga bata. So, ngayon ay bigyan nyo ng ang galing clap ang inyong sarili. So, alam nyo ba ang galing clap mga bata? Hindi? Tuturuan ko kayo. Tapos ay sasabay tayo gawin ang galing clap. So, 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing, galing. Sasabay tayo mga bata. Maaari kayong tumayo. 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing, galing. Mga bata, tutuko
tutukuyin natin ulit ano ang tinatalakay natin kanina. So, ano nga ulit ang sanhi? Mahusay. Ang sanhi ay tinutukoy sa dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay. So, mga bata, ano ulit ang bunga? Mahusay. Ang bunga ay resulta ng pangyayari. So, paano natin natutukoy ang sanhi at bunga sa pangyayari? Yes, mahusay, natutukoy natin ang bunga at sanhi sa pangyayari sa pamagitan ng mga nadulot at resulta sa pangyayari. Mahusay, mga bata. Ngayon, mga bata, ay may aktibidad tayong gawin. Ang pamagat ng aktibidad ay hulaan nyo ang bunga. So, gagamitin nyo ang mga pangkat nyo kanina sa roleplay at magpakita ako ng isang sanhi. At ang iyong tungkulin ay magbigay kayo ng isang bunga bawat sanhi na ipakita ko. At pag sinabi ko ng go, itaas nyo ang inyong mga illustration board at ang unang miyembro na makapagtaas ng inyong mga illustration board ay siya sasagot ng una. Maintindihan ba, mga bata? Naintindihan ba? Magaling at naintindihan. At pag sinabi ko ng buong mga bata ay tatayo kayo. At pag sinabi ko ng nga ay pupunta kayo na sa inyong grupo at uupo na kayo. Naintindihan ba? Galing! Bu! Ang unang sanhi ay nagtanim si Mang Juan ng gulay. Nagtanim si Mang Juan ng gulay. Go! Yung unang member na nakataas ng ilang mga illustration board ay pangkat ikalawa. Okay, magaling. So, ang bunga ng kaunang sanhi ay umani siya ng masustansyang mga gulay. Mahusay, pangkat ikalawa. Number 2. Hindi siya nag-ehersisyo at puro fast food ang kinain. Hindi siya nag-ehersisyo at puro fast food ang kinain. So, ano kaya ang bunga ng sanhi ito? Okay. Go! Oh, ang unang nakataas ay pangkat 1. So, ano ang bunga? Mahusay. Ang bunga nito ay nagkaroon siya ng sakit at tumaba. Mahusay. Ikatatlo naman. Ikatatlo naman. Naglinis ng silid-aralan ang mag-aaral. Naglinis ng silid-aralan ang mga mag-aaral. Ikatatlo. Go! Pangkat 3 ang nakaunang nakataas sa kanilang board. So, ano ang bunga nito? Magaling! So, ang bunga ay naging malinis at maayos ang kanilang silid-aralan. Mahusay, pangkat 3.
Kaapat naman ay hindi maayos ang pagtatapon ng basura sa ilog. Hindi maayos ang pagtatapon ng basura sa ilog. So ano ang bunga nito? Go! Oh, pangkat-apat ang unang nakataas. So ano kaya ang bunga? Magaling, ang bunga ay nababarahan ang ilog at nagdulot ng baha. Magaling, pangkat-apat. Kalima naman ay nag-ehersisyo siya araw-araw. Nag-ehersisyo siya araw-araw. Go! O pangkat-una, ano kaya ang bunga? Magaling, naging malusog at masigla ang kanyang katawan. Magaling, pangkat-una. Kaanim naman, nag-aaral ng mabuti ang estudyante. Nag-aaral ng mabuti ang estudyante. Go! Okay, pangkat-tatlo, ang bunga. Okay, ang bunga ay nakapasa siya at nakakuha ng mataas na marka. Magaling, pangkat. So, ikapito naman, kumain ng sobrang matamis si Carlo. Kumain ng sobrang matamis si Carlo. So, ano kaya ang bunga? Go! Okay, pangkat-apat. Pangkat-apat ang nagkauna. Tataas silang board. So, ano ang bunga? Magaling, pangkat-apat. Ang bunga ay sumakit ang kanyang ngipin. Sabi ng pangkat-apat, sumakit daw ang kanyang ngipin sa kapitong sanhi. Mahusay. Ikawalo naman, hindi nagpaalam si Liza sa kanyang magulang na lalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagpaalam si Liza sa kanyang magulang na lalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Go! Pangkat-apat. Mahusay. Ang sabi ng pangkat-apat ay ang bunga nito ay nag-aalala ang kanyang magulang. Sabi nila, ang bunga nito raw sa magaling, pangkat-apat. Ikasyam naman, ikasyam sanhi. Patuloy ang pagmimina sa kabundukan. Patuloy ang pagmimina sa kabundukan. So, ano ang bunga? Ano ang bunga? Go! Okay, pangkat-una. Ang unang nakataas ng kanilang board. So, ano ang bunga? Mahusay, pangkat-una. Ang bunga raw ay nasira ang kalikasan at gumuho ang mga bundok. Gumuho daw ang mga bundok. Gumuho ang mga bundok. Magaling. At ikasampung sanhi. Last na sanhi. Tinuruan ng kanyang lula si Bia ng mga salitang magalang. Tinuruan ng kanyang lula si Bia ng mga salitang magalang. So, ano kaya ang bunga sa sanhing ito? Go! Okay, pangkat-ikalawa. Ang bunga ay mahusay. Ang bunga ay natutong gumamit ng magalang na pananalita si
Pia, mahusay. Mahusay at naintindihan mo talaga ang sanhi at bunga mga bata. So ngayon ay ang takdang aralin natin ay magsulat ng 3 pangungusap na nagpapakita na ugnayan sa sanhi at bunga batay sa iyong sariling karanasan sa bahay o sa paaralan. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno sa assignment Filipino. Okay, yun lang mga bata at sana may natutunan kayo ngayong araw. Paalam at maraming salamat.